o naglalaba man tayo, nagluluto, o nagdadrive, o ano mang ating ginagawa, kailangan may karangalan ang Diyos. Ayan. O ano man ang ating ginagawa, sabi doon, whatever you do, sabi doon, ano man ang ating ginagawa, ano man. Ayun, walang pinipili, lahat dapat. Ng ating ginagawa ay dapat makakapagbigay karangalan sa Diyos. Yun, ang sabi doon, pangalawa naman ay, sabi doon ay, unahin ng Diyos. Always seek God. Sabi doon sa Matthew 6:33. Ayan. Kapag inuna mo ang Diyos, doon napaparangalan mo siya. Pinaparangalan mo Diyos. Kasi tayo nagtataglay ng karangalan ng Diyos. Siyempre, tayo mga anak ng Diyos, kailangan unahin natin siya. Pinaparangalan natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-una sa Kanya. Pag-una sa Kanya, sabi doon sa Matthew 6:33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi doon, unahin natin siya, hanapin natin siya. Ayun. Ganun. Ito yung pagpaparangal para sa Panginoon. Sunod doon ay Hebrews 10:25, yung pananambahan, yung pagsamba. Pagkala na ginagawa po natin. Yan, dito sa pamamagitan po ng ating pagsamba, dito po napaparangalan yung pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sa ating pagsamba, sabi po doon, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipong ginagawa ng ilan, katulad nito, pananambahan. Tuwing araw ng linggo, di ba? Aling na araw ng likha ng Diyos ang mundo, sa ikapitong araw, ayun ay buong araw na dapat ay igugol natin, ibigay natin para sa Panginoon. Para sa isambahin, para sa ipasalamatan. Ayan. Yun po yung mga ilan sa mga bagay na nakapagbigay karangalan sa Diyos. At sunod naman po yung Malakias 3:10, tungkol po sa giving. Luke 6:38, 2 Corinthians 8:3-5. Giving po ito, tungkol sa pagbibigay. Alam naman po natin, yung pagbibigay ay nagbibigay din po ng karangalan po sa Diyos. Okay, hindi naman po tayo nagbibigay, nagbabalik lang po tayo ng ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi yung galing po sa atin, ay galing naman po talaga. Ang nasa ating nasa ating hawak ay galing talaga sa Diyos. Nagbabalik lang talaga tayo sa Diyos. Okay. Ang giving, sabi doon, kapag nagbigay tayo, pinararangalan natin ang Diyos. Ayan. Pinararangalan natin ang Diyos. Okay, sunod po, Joshua o Josue 1:8. Ayun. Ang sabi doon ay pagbabasa ng Bible. Sabi doon, dili-diliin araw at gabi. Ayan. Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, siyempre, napaparangalan talaga ang pangalan ng Diyos. Napaparangalan talaga ang Diyos. Kasi utos na yun. Pinararangalan natin ang Diyos. Okay. Ang sunod naman po ay 1 Thessalonians 5:17. Ayan. Pananalangin. Ayan. Prayer. Doon po napaparangalan ng Diyos. Napaparangalan din po ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At nakatulad ng ginagawa natin araw-araw. Tayo po ay nananalangin. May prayer and fasting, panalangin sa umaga, panalangin sa kahit saan, di ba? Lahat naman tayo nananalangin. Ayan. Maganda yan. Dahil ginagawa natin yan, dahil tayo mga anak ng Diyos, pinararangalan natin ang Diyos. Dahil taglay natin ang karangalan ng Diyos. Okay. Taglay natin ang karangalan ng Diyos, kaya dapat natin siyang parangalan. Katulad ng sinabi ko po dito, sa pamamagitan po ng pagkain, inumin, at kung ano man ating ginagawa, sa pamamagitan po ng pag-una sa Kanya, sa pamamagitan po ng pagsamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan, yun sa John 4:24, yun po yun, sa pamamagitan po ng pagbibigay sa Kanya, sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng pananalangin, at sa pamamagitan po din ng pagpupuri, pagsamba at pagpupuri sa Kanya, yung Ephesians 5:19. Ayun, nandun po doon, sabi po doon sa Ephesians 5:19, sabi doon ay kapag kayo nag-uusap, umawit kayo ng mga himno, mga spiritual na awitin. Ayun po yan. Tingnan niyo po sa Ephesians 5:19. Tsaka Colossians 3:16 po. Yan. Halos isa lang po sila. Isa lang po sila. Sabi doon, kapag kayo nag-uusap o dapat kayo ay umawit ng mga himno, yan, mga spiritual na awitin. Yan. Ayan, yan, papurit pagsamba, yan, nagbibigay yan ng karangalan sa Diyos. Kung makikita niyo po, yan, nagbibigay po yan ng karangalan sa Diyos. Katulad po na ginawa po natin kanina. Katulad sa main church. Yan, katulad pagsamba natin, yan, praise and worship. Napaparangalan ang Diyos sa ginagawa natin, papurit pagsamba Kanya. Okay, sabi po doon, ayan po yung mga paraan, yun po yung mga ilang bagay, at marami pa pong iba. Yan, marami pa pong iba na mga bagay na kung paano natin pararangalan ang ating Diyos. Na tayong mga anak na sinuulit ko po, tayong mga anak ng Diyos sa pinili na nagtataglay ng Kanyang karangalan. Ayan. Tayo po ay nagtataglay ng karangalan ng Diyos.
Yan, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos. Yan, mga tayo ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo. Nasa atin yung karangalan ng Diyos. Yan. Sunod naman po, yung patatlo, sabi doon ay, pero po, meron naman po dito, syempre, dahil pinararangalan po natin ng Diyos, dahil may pinararangalan po natin ng Diyos, syempre may benepisyo. Yan. May benefits. Yan. May benefits ang ating pagpaparangal sa Panginoon. May benepisyo. Ano kaya yung mga benepisyo? O kapakinabangan. Ayan, may benepisyo po yung pagpaparangal natin sa Panginoon. Ayan. Ang una po ay, siyempre, kanyang ililigtas. Ayan. Saan tayo ililigtas? Napakarami. Sa aksidente, sa kamatayan, sakit, karamdaman, siyempre sa apoy ng impyerno, sa lahat ng bagay na pwedeng makapahamak sa atin. Yan, sa lahat ng gawa ng dyablo, ng kaaway. Ililigtas tayo ng Diyos sa lahat. Sa lahat ng salot, sa lahat. Sa lahat ng nakikita natin hindi maganda, ililigtas tayo ng Diyos diyan. Okay. Makikita po natin yan sa awit chapter 85 verse 9. Dalawa po kasi yan. Ang pangalawa ay sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ayan. Itong lupain ito, awit chapter 85 verse 9. Awit chapter 85 verse 9. Ayan. Nakita niyo po dyan yung yung pagpaparangal sa Panginoon. Nakita niyo yung salita, pagpaparangal, parangalan. Ayan. Sabi po doon, kanyang ililigtas tayo. At sabi doon sa ating lupain ay manatili ang kanyang paglingap. Manatili ang paglingap ng Diyos sa atin. Ayan. Manatili kapag pinaparangalan natin ang Diyos. Kapag tayo nagbibigay karangalan sa Kanya. Mananatili ang kanyang paglingap sa atin. Yung pagsama niya, yung presensya niya. Ayan, manatili yung presensya niya sa atin. Di ba? Araw-araw kapag tayo nagpaparangal sa Diyos, di ba? Araw-araw tayo masaya. Pinararangal natin ang Diyos, masaya tayo. Siyempre, panatag tayo kasi alam natin na tayo ay ligtas. Niligtas tayo ng Diyos. Sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Alam na naman natin yan. At pag inisa-isa ay napakahaba, napakadami. Kaya sunod po, sabi doon ay, ang patatlo naman po, ang una po, kanya ililigtas. Pangalawa ay, sa ating lupain, kasi manatili ang kanyang paglingap. At yung patatlo, yung may pamanang inilaan o nakalaan ang Diyos.